Tumingin ako sa kaliwa at sa kanan at nakita ko ang mga tauhan nito. Iniisip siguro na baka bigla akong tumakbo. Lagot ako nito. Ang tanging dasal ko ay sana'y mumuka ang lupa at lamunin ako upang makaligtas na sa pangil ni Kiefer. Hey Kiefer, alanganin kong pagbati sa binata. Nagulat ako nang hawakan ako nito sa pulusuhan at sa pilitang itinayo. Let's go, Kylie. Don't waste my patience. I warn you, Kylie. Wala akong magawa nang sapilitan akong hilahin ito palabas ng restaurant. Ngunit hindi pa kami nakakalayo sa restaurant nang marinig ko ang mga putok ng baril. Again, bulong ko. Lord Kiefer, ito po ang susi at umalis na po kayo ni Miss Kylie. Wika ng tauhan nito. Nakita kong kinuha nito ang susi at hinila ako papalapit sa kotse nito. Get in the car, sweetheart. Utos nito. Lord, si Edgar Diaz ang may gawa ng pamamaril sa inyo. Wika ng isang tauhan. Hindi pa rin pala nadadala ang gago. Narinig kong wika ni Kiefer. Sige, kayo nang bahala dito. Wika ni Kiefer sa mga tauhan nito. Mag-iingat po kayo, Lord, at baka may makasalubong kayo ng mga tauhan ni Diaz o baka nagbabantay sa daraanan ninyo. Agad kaming pumasok ni Kiefer sa kotse nito. Bigla itong tumingin sa akin. Nagulat pa nga ako na bigla akong halikan sa akin mga labi. Mapusok na halik ang ibinigay nito sa akin. Kiefer, nakakahiya. Baka makita tayo ng mga tauhan mo. Awat ko sa binata. So? Bulong nito at pinagpatuloy ang paghalik sa labi ko. Ngumisi lang ito sa akin. Alalahanin mong malaki ang kasalanan mo sa akin, Kylie. Hindi ako makaimik sa sinabi nito. Umayos na rin ito ng upo upang mag-drive ng kotse. Napakunot ang noo ko nang makita ko ang mga armadong mga lalaki na nakabantay sa gitna ng kalsada. Kiefer, merong nakabantay sa kalsada. Paano tayo makakadaan? Tanong ko. Ngunit hindi ito nagsalita pero kita ko ang mariin itong hawak sa manibela ng kotse. Nagulat ako nang may inihagis si Kiefer at bigla itong sumabog sa mga nakaharang sa amin. Yumuko ka, Kylie! Sigaw ni Kiefer sa akin dahil patuloy kaming binabaril ng mga tauhan na Diaz. Bakit ka tumigil, Kiefer? Tanong ko. At nakita kong kumuha na ito ng baril. Hey, Kiefer, saan ka pupunta? Tanong ko sa binata. Dito ka lang, sweetheart, at walang bababa ng sasakyan. Bili nito. Nagmamadali naman itong bumaba ng kotse. Hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga putok ng baril at tingin ko'y nakikipagsabayan ito sa mga kalaban. Sobrang kaba ng dibdib ko ng mga oras na ito, kaya pumapasok sa aking isipan na baka dito na ako mamamatay. Tumigil ang mga putok ng baril, kaya bigla akong lumingon. Bubuksan ko na sana ang pinto ng kotse nang marinig ko ang boses ni Kiefer. Where are you going, Kylie? Galit na tanong ni Kiefer. Titingnan ko lang kung bakit biglang tumigil ang putok ng baril. Palusot ko sa lalaki, ngunit sumama lamang ang tingin nito sa akin at agad na pumasok sa loob ng kotse. Narinig ko rin ang paglak nito ng pinto sa akin tabi. Kiefer, may dugo ka sa balikat mo. Bulalas ko na may kaba sa akin dibdib. Hindi na ito nagsalita at patuloy lang sa pagdadrive ng kotse. Nagtataka ako kung bakit iba ang tinatahak namin daan. Hindi ito papunta sa asyenda ni Kiefer. Hindi nagtagal ay tumigil kami sa isang hindi kalakihang bahay. Pansin ko na walang tao rito. Bumaba ito ng kotse at umikot sa kabilang side upang pagbuksan ako ng pinto. Agad kaming pumasok sa loob ng bahay. Pansin ko ring malinis ang loob nito. Nagulat ako nang bigla itong nagubad ng damit. Come here, sweetheart. Pagtawag nito sa akin. Ha? Wika ko. Sweetheart. Pagtawag muli nito. Kahit kinakabahan ay lumapit pa rin ako rito. Humiga naman ito sa sopa at iniabot sa akin ng bulak at alkohol. Nanginginig ang kamay ko habang ginagamot ko ang sugat ni Kiefer. Huwag kang kabahan, sweetheart. Sugat lamang iyan. Sabi niya habang nakapikit ang mga mata. Naramdaman ko ding humawak ito sa aking bewang pero wala namang ginawang kahit na ano kundi ang humawak lamang doon. Ano ba itong pumapasok sa utak ko? Natapos ko nang gamutin ang sugat ni Kiefer pero nakapikit pa rin ito. Nakatulog na siguro. Mukha kasing antok na antok ang lalaki. Tumayo ako upang pumasok sa nag-iisang kwarto. Ito lang kasi ang tanging kwarto na meron sa bahay na ito. Pumunta ako sa banyo para maligo dahil malagkit ang buong katawan ko. Paglabas ko ng CR ay nakita kong nakadapa si Kiefer sa kama. Mabuti na lang at bumangon na ito. Wala akong susuoting damit kaya naghanap ako ng damit ni Kiefer upang hiramin. Isasara ko na sana ang cabinet nang may humalik sa likod ko. Nilukob ako ng kaba lalo at nakatapis lamang ako ng tuwalya. Kiefer,
Saway ko sa binata, pero hindi ito nagsalita at patuloy lamang sa paghalik sa likod ko. Lumayo ako dito dahil iba na ang nararamdaman ko. Tila nagiinit ang buong katawan ko. Mahigpit na hinawakan nito ang bewang ko at patuloy na hinalikan ng aking batok. Naramdaman ko rin ang sawa na matigas nang tumusok sa aking likuran. Kiefer, magbibihis na muna ako. Wika ko sa lalaki. Mamaya ka na magbihis, sweetheart. Paos na bulong nito. Tinanggal nito ang tuwalya na tumatakip sa katawan ko. Naging malikot ang kamay niya. Gumapang ang mainit na labi nito sa aking leeg. Wala na. Lunod na ako sa mga halik ni Kiefer. Wala na akong kawala kay Kiefer Crimson. Kiefer, bulong ko. Oh, Kylie, I miss you so much. Bulong nito. Siguro tatanggapin ko na lang kung sakali magsawa na si Kiefer sa katawan ko. Alam kong may hangganan din ito. Nakatulog kami ni Kiefer na parehas pagod ang mga katawan dahil sa pagniniig namin. Nagising akong walang Kiefer sa akin tabi kaya bumangon ako sapagkat nagugutom na ako. Hindi na nga kami nakakain ni Kiefer ng hapunan. Nag-shower muna ako para naman sumiglang katawan ko kahit papaano. Bumaba ako upang maghanap ng makakain sa kusina. Nakita kong merong mga pagkain ang nakalagay sa mesa. Asan kaya si Kiefer? Mahina ako sambit. Lumibot ako sa buong bahay upang hanapin ito pero wala akong makitang Kiefer. Pumasok ulit ako sa kabahayan, baka sakaling nandoon lamang ito sa loob. Kumunot ang noo ko nang makita kong meron pang isang silid sa dulo. Akala ko isang kwarto lang meron dito. Yun pala ay may iba pa. Lumapit ako doon at marahan ko itong itinulak. Nakita ko si Kiefer na nakatitig sa isang frame na may larawan. Alam ko ang nasa larawan ay si Sheena. Nasasaktan ako dahil kahit patay na si Sheena, ay patuloy pa rin itong minamahal ni Kiefer. Kiefer, pagtawag ko sa lalaki. Lumingon ito sa akin at nakita ko nagdilim ang mukha nito nang makita ko. What are you doing here, Kylie? Tanong nito. Hinahanap kasi kita, Kiefer. Sagot ko. Lumabas ka na, Kylie. Hintayin mo na lang ako sa labas. Malamig na wika nito. Sino siya, Kiefer? Tanong ko sa picture na hawak nito. Huwag mo nang alamin kung sino siya, Kylie. Malamig na wika nito. Pero hindi pa rin ako nagpaawat. Gusto kong malaman ang totoo kahit na masakit sa akin. Siya ba ang babaeng minamahal mo, Kiefer? Tanong ko. Hindi ka ba talaga titigil, Kylie? Sige, gusto mong malaman ang totoo? Yes, she is the only woman I love. Pinilit kong huwag umiyak sa harap nito kahit sobrang sakit sa akin ang mga binitawang salita nito. Ano ako sa buhay mo, Kiefer? Tanong ko dito. Hindi ito nagsalita. Tumalikid ito sa akin at tumarap sa bintana. Isa lang ba akong parausan o tagabigay ng aliw sa'yo, Kiefer? Tanong ko sa lalaki. Yes. Masakit na wika nito. Isang maikling salita nito na sobrang sakit para sa akin. Ngayon alam ko na kung saan ako lulugar sa buhay nito. Lumabas muna ako ng bahay upang makasagap ng sariwang hangin. Kailangan ko muna maglakad-lakad upang makapag-isip na maayos. Umalis ako sa bahay ni Kiefer upang hindi tumakas. Gusto ko lang makapag-isip ng tama. Talo ko kung tatakas ako. Hindi ako magpapakita kay Kiefer na mahina ako. Alam ko na ngayon na obsession lang ang nararamdaman ni Kiefer sa akin dahil magkahawig kami ng babaeng mahal nito. Inayos ko ang sarili ko dahil kailangan ko nang bumalik sa bahay ni Kiefer. Ngayon kasi ang balik namin sa asyenda. Kanina pa kita hinahanap ah. Saan ka pumunta? Tanong ni Kiefer. Hindi pa nga ako halos nakakapasok sa loob ng bahay, ay sermon na agad ang bumuwad dito sa akin. Aalis na ba tayo? Tanong ko sa binata. Kumain na muna tayo bago tayo umalis. Sabi nito. Busog ako, Kiefer. Ikaw na lang kumain. Wika ko. Kanina gutom ako pero ngayon nawala na ang pagkagutom ko. Narinig mo ba sinabi ko sa'yo, Kylie? O kailangan ko bang ulitin ito sa'yo? Galit na tanong nito. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay susundin kita, Kiefer. Kung gusto mong kumain, bahala ka. Simula ngayon, ay kanya-kanya na tayo, Kiefer Crimson. Kumunot ang noon nito habang nakatingin sa akin. Huwag mong hintayin mapuno ako sa'yo, Kylie. Eh mapuno ka? Wala akong pakialam. Saka oras na makaalis muli ako rito, hindi na ako magpapakita sa'yo. Subukan mo lang, Kylie. Baka magsisi ka. Alam mo bang napupuno na ako sa'yo? Tumingin ako dito ng masama. Mr. Crimson, huwag mo ring hintayin mapuno ako sa'yo. Dahil oras na makakuha ko ng baril o kutsilyo, ay magpapakamatay na lamang ako at siguro naman, hindi mo na ako mahahabol sa kabilang buhay.
Nakita kong umigting ang panga nito. Bigla akong tumayo upang lumabas na ng kusina. Kylie, saan ka pupunta? Galit na tanong ni Kiefer. Dito, maghahanap ng lalaki na magiging asawa ko upang hindi mo na ako bulin pa. Sigaw ko. Subukin mo lang, Kylie. Banta nito. Talagang susubukin ko, Mr. Crimson, dahil sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo. Kylie! Sigaw ng lalaki. Miss Kylie, kailangan na po natin makauwi at mukhang malakas ang ulan na parating. Wika ni Nora nang may pag-aalala. 2 araw na akong pumupunta dito sa ilog. Mas gusto ko ditong magtigil kaysa makasama ko sa bahay si Kiefer. Simula kasi nang umamin ito na mahal pa rin ito si Sheena at isa lamang pala akong parausan nito ay malaking pinagbago nito. Kung dati galit na galit si Kiefer sa tuwing aalis ako ng walang paalam, ngayon ay iba na dahil ayos lamang dito kung umalis ako anumang oras. Sa tingin ko ngayon nagsasawa na ito sa akin. Siguro hinihintay ko na lamang na palayasin ako dito sa bahay niya. Miss Kylie, tayo na po, parating na malakas na ulan. Wika ni Nora. Kaya tumayo ako upang umalis na dahil parating na nga ang sinasabi ni Nora na malakas na ulan. Hindi pa kami halos natatagalan sa paglalakad nang bumuhos ito. Miss Kylie, bilisan po natin. Tura ni Nora na may pag-aalala ang muka. Ano ka ba? Basa na rin lang naman tayo ng ulan, kaya huwag na tayo mag-alala. Wika ko habang nakangiti pa. Baka po kasi magkasakit kayo, Miss Kylie, at siguradong magagalit na po sa akin si Lord Kiefer. Tura nito. Hindi yun magagalit. Akong bahala sa'yo, Nora. Diyos ko, Kylie. Bakit nagpaulan ka? Hala, sige, umakyat ka na sa kwarto mo at maligo ka na. Naku, baka magkasakit kang bata ka. Sermon sa akin ni Nay Zelda. Nakita kong pababa ng hagdan si Kiefer pero tuloy-tuloy lamang itong bumaba na kahit nga sulyap sa akin ipinagdadamot na nito. 8:00 ng gabi nang lumabas ako para kumain dahil nagugutom na ako. Laking gulat ko pa nga nang makita ko si Nanay Zelda na may bitbit na basag na bote ng alak. Ano po nangyari dyan, Nay Zelda? Tanong ko. Naku, ewan ko ba dyan kay Kiefer? Kung anong problema, mag-iinom ng alak tapos sa mga botang binabasag. Kahit nga baso pinagbababasag din. Ako tuloy nahihirapang maglinis. Ilang araw na nga niya ginagawa ang pagbabasag. At kung laging babasagin ni Kiefer ang mga baso ay siguradong wala nang matitirang gamit dito sa bahay. Umiiling na wika ni Nay Zelda. Hindi na lamang ako nagsalita sa sinabi nito. Sigurado akong dahil kay Sheena kaya naging ganoon si Kiefer. Hindi naman ako nagtagal sa kusina. Bigla akong nawala ng ganang kumain. Nakailang subo lamang ako para naman kahit papaano ay may laman ang aking tiyan. Paglapat ng likod ko sa kama ay agad akong dinalaw ng antok. Masarap din kasing matulog ngayong gabi sapagkat malamig at malakas ang ulan sa labas. Kalaliman ng gabi, pakiramdam ko'y parang may humahalik sa akin pero hindi ko maimulat ang aking mga mata. Panaginip ba ito? Malabo naman na pupuntahan pa ako ni Kiefer dahil nagsasawa na ito sa aking katawan. Pero bakit nagugustuhan ko ang mga haplos nito at halik sa akin? Kailangan ko magising dahil ayoko managinip na ibang lalaki ang aking kaulayaw. At ang si Kiefer lamang ang gusto kong makasama kahit sa panaginip. Anong gagawin ko upang magising ako? Syete, bakit nag-iinit ang buong katawan ko? May ipagtataka sa aking sarili. Ako ba yung umuungol na yun? Bigla akong kinabahan ng dahan-dahan itong pumasok sa loob ko. Please, huwag kang pumasok. Pagmamakaawa ko sa lalaki nasa panaginip ko ngunit hindi ito nakinig at patuloy pa ring pumasok sa loob ko. Parang gusto ko na lamang lumuha. Nagsimula na nga itong gumalaw sa ibabaw ko at tila may musika na sinasabayan. Alam kong panaginip lamang ang lahat ng ito ngunit pakiramdam ko'y nagkasala ako kay Kiefer. Natapos na kami sa aming pagniniig ng lalaki sa aking panaginip. Ramdam ko rin ang pagsabog nito sa loob ko. Marindin ako hinalikan sa akin labi bago ito tuluyang umalis sa ibabaw ko. Meron itong sinasabi pero hindi ko naman naririnig. Pakiramdam ko kasi pagod na bagod ang aking katawan. Nagising ako na para bang may kakaibang nangyayari sa akin. Nakaramdam din ako ng pagod at sakit sa akin Jewel. Hindi kaya may pumasok dito sa kwarto ko kagabi at ginahasa ako habang natutulog? Diyos ko, huwag naman sana. Baka magpakamatay na lamang ako kung totoo ngang nangyari iyon. Tumayo ako upang magpunta sa banyo. May usapan kasi kami ni Nora na magsisimba. Gusto ko rin kasing puntahan na maglola na tumulong sa akin dati. Kylie, meron ka bang pupuntahan at bis na bis ka? Tanong ni Nay Zelda sa akin. Magsisimba po kami ni Nora. Dumating na po ba siya? Tanong ko. Oo, kanina pa.
Kumain ka na muna bago umalis. Tama-tama, sumabay ka ng kumain kina Kiefer at Eva. Wika ng matanda. Sa labas na lamang po ako kakain na Iselda. Wika ko. Tumingin ito sa akin na nakakunot ang noo. Nagpagupit ka ba ng buhok, Kylie? Tanong ni na Iselda. Opo, Nay. Nung isang araw lamang po. At pinalagyan ko rin po ng kulay na light brown. Bagay po ba? Tanong ko na nakangiti. Oo, Iha. Lalo kang pumuti. Hindi mo nakamukha sa Sheena kung ganyan ang buhok mo tapos mayroon pang kulay. Wika nito. Kaya nga ganito ipinagupit kong buhok upang walang makapagsabi na kamukha ko si Sheena. Sambit ko. Tama lang ang iyong ginawa, Kylie. Wika nito. Ngayon ko lang kasi inulugoy ang buhok ko. Lagi ko kasi itong itinatali kaya hindi agad napansin na maikli na ang aking buhok. Ganun din ang kulay nito. Hinila ko ni Iselda papuntang kusina kung saan naroon sila Kiefer na kumakain ng umagahan. Kahit sabihin ko na sa labas na lamang ako kakain ay ayaw naman itong pumayag. Napatingin sa akin ang dalawang nilalang na nag-uusap. Pansin ko ring madilim ang mukha ni Kiefer. Mukhang ayaw ako makita nito, kaya nag-alangan tuloy akong dumulog sa pagkainan. Hindi ko alam kung anong problema ng lalaking ito. Hey Kylie, pagbati sa akin ni Eva. Nagtataka ko rito dahil bigla na lamang bumait sa akin. Bagay sa'yo ang gupit ng buhok mo. Tapos pinalagyan mo pa ng kulay na light brown, kaya lalo kang gumanda. Papuri nito na lalong ipinagtaka ko. Salamat. Nahihiya akong wika. May pupuntahan ka ba, Kylie? Tanong na Eva. Oo, magsisimba kami ni Nora. Sagot ko. Tumango lamang ito sa akin at ipinagpatuloy na ang pagkain. Mukhang masama pa rin ang timpla ng itsura ni Kiefer kaya hindi ko na lamang ito pinansin. Kumain lang ako ng konti para lang malagyan ng laman ng aking tiyan. Baka kasi bigla ako magutom mamaya sa loob ng simbahan. Mauna na ako sa inyo. Paalam ko kay Kiefer at Eva. Bakit konti lamang kinain mo, Kylie? Puna sa akin ni Eva. Doon na lamang ako kakain sa labas kapag ginutom ako. Katwiran ko. Tatayo na sana ako nang biglang nagsalita si Kiefer na aking ikinagulat. Wala nga alis ng bahay. Galit na bulalas ni Kiefer. Magsisimba lang kami ni Nora. Babalik din kami. Wika ko. Hindi ka naman siguro bingi, Kylie, para hindi marinig ang aking sinabi. Asik nito. Pero Kiefer, wala nang pero-pero, Kylie. Walang aalis ng bahay. Naintindihan mo ba ako? Galit itong tumayo upang umalis sa hapagkainan. Nakasimango tuloy ako at masama ang loob. Unumain mo na lamang siya, Kylie. May sumpong eh. Wika ni Eva at tinapik pa ako sa balikat bago umalis sa kusina. Miss Kylie, aalis na po ba tayo? Tanong sa akin ni Nora. Hindi na tayo matutuloy. Malungkot kong wika. Bakit, Miss Kylie? Bihis ka na tapos hindi pa tayo matutuloy? Turuan nito na may pagtataka. May topak ang amo mo kaya akong napagbalingan niya. Nadamay tuloy ang pag-alis natin. Sayang naman. Wika ni Nora. Sa susunod, sure ako na matutuloy na tayo. Turuan ko kay Nora. Pumanik na ako sa silid ko upang magpalit ulit ng damit. Sayang lang ang aking forma. Hindi rin pala matutuloy. Nakakainis naman. Nagulat pa ako nang madatnan ko si Kiefer sa loob ng kwarto. Nakita ko rin na hawak nito ang dadalhin ko sanang maliit na bag. Bakit kaya nasa kanya iyon? Iniwan ko yun sa sofa kanina bago ako kumain. Nagulat ako na ibuhos nito ang nakalagay sa loob ng bag at sumabog ang laman noon at isa-isang kinuha ang mga binili kong lipstick. Teka lang muna, Kiefer. Anong gagawin mo dyan? Bakit ka gumagamit nito, ha? May lalaki ka ba? Kaya ka nagpapaganda ng sobra? Galit na sigaw ni Kiefer. Napangangako sa mga sinabi nito sa akin. Kinuha din ito ang mga paper bag na mayroong mga damit na binili ko. Diyos ko, ano bang nangyayari kay Kiefer? Tanong ko sa aking isipan. Nakita ko ring isa-isang inilagay sa basurahan ng mga damit na maliliit ang tela. Sayang naman ang mga damit. Hindi ko man lang naisuot ang mga iyon. Ano nangyayari dito? Tanong ng tiyahe ni Kiefer na bigla na lang sumulpot. Hindi ako makapagsalita dahil hindi ko rin alam kung anong problema ni Kiefer. Oh my God, Kiefer! Ano ba yung ginagawa mo? Gulat na wika ng tita nito. Lumabas ka na, tita. Galit na wika ni Kiefer. Pero Kiefer, hindi naman tamang ginagawa mo. Turan ulit ng tita ni Kiefer. Inuulit ko, tita. Lumabas ka sa silid na ito. Sumigaw si Kiefer. Hindi makapagsalita ang tita ni Kiefer. Walang imik na lumabas ito ng silid. Bigla akong kinabahan sa nakikita kong galit sa mukha nito. Lumapit ito sa akin at hinawakan ako sa panga ng mariin. May lalaki ka ba, Kylie?
Galit na tanong nito. Wala, Kiefer. Umiiyak na wika ko. Siguraduhin mo lamang na wala kang lalaki. Dahil oras na malaman kung may lalaki ka, papatayin kita. Pagbabanta nito, mariin itong hinalikan ng labi ko. Kiefer, nasasaktan ako. Wika ko. Hawak pa rin kasi nito ang pangako. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin, Kylie. Oras na malaman kung may lalaki ka. Pagbabanta nito, sinakop nitong muli ang labi ko. Mariin at mapagparusang halik ang ginawa nito sa akin. Nalasahan ko pa ang dugo dahil kinagat ito ni Kiefer. Ito na ba ang tunay na Kiefer? Tanong ko sa akin sarili. Totoo nga kaya ang sinasabi ng ibang tao na matapang ito at kahit ang isang babae, kaya nitong saktan? Ito bang aking kapalaran sa kamay ni Kiefer? Miss Kylie, aalis na raw po kayo ni Ma'am Alma. Pagtawag sa akin ni Nora. Sige, susunod na ako. Sagot ko. Nagiya kasi ang tita ni Kiefer na magbonding daw muna kami bago siya bumalik sa Canada. Mabait naman pala ito at maayos na din ako kinakausap nito at ito pa nga ang nagsabi na habaan ko ang pasensya ko kay Kiefer. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin kami nag-uusap ni Kiefer. Mabuti nga at pumayag ito na lumabas ako ng bahay. Sa bagay kasama naman kasi ang tita nito. Agad kaming sumakay ng van upang magpahatid sa pupuntahan namin. Nag-usap na ba kayo ni Kiefer? Tanong ng ginang. Hindi pa po. Malungkot kong sagot rito. Ay, ewan ko ba sa batang iyon? Ang may kagagawa nito ay si Sheena, kaya wala nang tiwala sa mga babae si Kiefer. At pati ikaw ay nadadamay. Basta't lakasan mo lamang ang loob mo at huwag kang bibitaw, Kylie. Alam kong darating ang araw na magiging masaya rin kayo ni Kiefer. Pagbibigay nito sa akin ng payo. Sana nga po, Ma'am Alma. Naku, tita na lamang itawag mo sa akin dahil darating ang araw, magiging pamangkin na rin kita. Wika nito. Sige po, tita. Nahihiya ko pong sagot. Nagulat kami na biglang magpreno ang driver na sinasakyan namin. Kaya nagtataka akong tumingin sa unahan. Ano nangyayari, Jose? Tanong ng tita ni Kiefer. Ma'am, meron pong dalawang van ang humaharang sa daraanan natin. May pag-aalalang wika ng driver. Ha? Panabay na wika namin ni Tita Alma. Bilisan mo, Jose, at bumalik tayo sa asyenda. Kaya lang ay biglang binaril ang gulong ng van na sinasakyan namin kaya nataranta kaming parehas ni Tita. Diyos ko po! Sagaw ni Tita Alma. Kahit ako'y natatakot na rin at hindi ko alam kung ano ang dapat na gawin. Nakontak mo na ba si Kiefer? Tanong ni Tita Alma. Hindi ko po matawagan si Lord Kiefer. Kaya si Linda na lamang po ang kinukontak ko, Ma'am Alma. Sagot ng driver. Mas lalo lumakas ang kabog ng dibdib ko na makita kong papalapit sa amin ang mga armadong lalaki at sa pilitan na binubuksan ang pinto ng van. Binaril ulit ang van at walang kahirap-hirap na nabuksan nila ang pinto. Nagulat ako nang hatakin akong palabas ng van. Saan niyo dadalhin si Kylie? Malakas na sigaw ni Tita Alma. Umuwi na kayo at sabihin ninyo kay Crimson na hawak ng boss namin ang babae niya. Wika na isang armadong lalaki. Sa pilitan naman akong sinakay sa van. Diyos ko, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin o kung makakauwi pa ba ako ng buhay. Tumigil ang van sa isang hindi kalakihang bahay at sa pilitan akong pinababa ng sasakyan. Pagbaba ko ng van ay nakita ko agad sa Edgar Diaz. Nakangisi ito sa akin. Magaling. Maasahan ko talaga kayo. Akalain niyong nakuha ninyo ang babae ni Crimson? Wika nito. Agad na lumapit ito sa akin at tinitigan ako sa muka. Sabay iling ng ilang ulit. Akalain mo nga naman na ang babaeng bumangga sa akin noon sa barko ay isa palang babae ni Crimson? Sige na, ipasok na siya sa loob at maganda kayo dahil nasisiguro ko na susugod dito si Crimson. Masayang bigkas ng lalaki. Malabo ang sinasabi mo na pupuntahan ako dito ni Lord. Wika ko, kahit may kaba sa akin dibdib, kailangan kong gumawa ng paraan para makatakas dito. What do you mean, woman? Tanong nito na nakakunot ang noo. Simple lang, dahil hindi naman ako ang babae ni Lord Kiefer, Mr. Diaz. Pahayag ko. Hindi mo akong maloloko, babae. Asik nito sa akin. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong paniwalaan ang sinasabi ko sa iyo. Problema mo na yun. Ipasok ang babaeng yan. Malalaman natin mamaya kung nagsasabi nga siya ng totoo. Pero kung hindi ka naman pala babae ni Kiefer, ay mas lalo akong matutuwa. Tumitig pa ito sa akin at ngumisi. Lalo kong kinabahan sa klase ng mga titig nito lalo na sa katawan ko. Hindi naman nagtagal ay dinala ko sa isang kwarto. Inilak din ito ang pinto bago lumabas.
Umupo ako sa maliit na kama at nag-isip kung paano makakaalis dito. Hindi ko rin alam kung ililigtas ako ni Kiefer o baka nga hayaan na lamang akong mamatay dito. Bumukas muli ang pinto at pumasok si Edgar. Nakita kong meron itong dalang mga pagkain. Honey, kumain ka na muna. Mukhang nagsasabi ka nga ng totoo na hindi ka babae ni Crimson. Dahil gabi na eh, wala pa rin Crimson ang dumarating dito. Wika nito. Tumingin ako dito. Kaya please, pakawalan mo na ako. Wala naman ako naging kasalanan sa'yo saka nagtatrabaho lamang ako kay Lord Kiefer bilang kasambahay. Pakausap ko rito. Mas lalo ako magiging masaya sa aking nalaman na hindi ka babae ni Crimson sapagkat may balak ako sa'yo, honey. Wika nito. Lalo akong nawala ng pag-asa dahil wala rin pala akong balak pakawalan nito. Ito na ba ang aking kapalaran? Kumain ka na, honey. Damihan mo dahil ang payat-payat mo. Bukas ay aalis tayo. Dadalhin kita sa bahay ko. Wika nito. Diyos ko po, paano pa ako makakatakas dito? Ano ba namang kamalasan ang nangyayari sa aking buhay? Agad din naman na lumabas ng silid ang lalaki kaya inilibot ko ang aking paningin sa buong kwarto. Nakita ko ang 2 bintana kaya lumapit ako dito. Shit, nakalock. Kaya yung isang bintana ang nilapitan ko. Parang gusto ko magdiwang sa tuwa ng mapag-alaman kong hindi ito nakalock. Narinig kong may nagbubukas ng pinto kaya dali-dali ako lumapit sa kama at nagpanggap na kumakain. Hindi ka pa rin tapos, honey? Tanong nito. Wala akong ganang kumain. Ang gusto ko lamang ay matulog at magpahinga. Malungkot na wika ako. Sige, matulog ka na dahil maaga tayong aalis bukas. Wika nito at umalis na sa kwarto. Naghintay muna ako na ilang minuto bago gumawa ng hakbang para makaalis sa lugar na ito. At nang alam kong tahimik na at wala nang papasok dito sa loob, ay nagmamadali akong tumayo upang lumapit sa bintana. Hindi kalakihan ang bintana pero sure akong kasya naman ako rito. Sumilip ako upang tingnan kung mababa lamang ang aking babagsakan. Nakahinga ako ng maluwag na hindi kataasan ang kahuhulugan ko. Kaya nagmadali ako umakyat sa bintana. Baka kasi may biglang pumasok at mahuli ako na tumatakas. Ito na ang pagkakataon ko na makaalis dito. Mahina akong napadaing nang bumagsak ako sa lupa. Nagkamali kasi ako ng talon. Kaya lang hirap na hirap akong tumayo pero kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Nakikita ko naman ang daan dahil maliwanag ang buwan kaya nagmamadali ako lumakad para makaalis sa bahay na pinagdalhan sa akin ni Diaz. Nakarinig ako ng putok ng baril at paglingon ko ay nakita ko ang mga tauhan ni Diaz na hinahabol ako. Kaya kahit masakit ang paa ay nagpumilit akong tumakbo ng mabilis. Dahil oras na maabutan ako ay siguradong wala na akong kawala sa mga ito. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng mga paa ko pero ramdam kong meron akong mga naaapakan na matitigas na bagay na lalong nagpapasakit sa akin talampakan. Wala akong suot na tsinelas. Mas makakatakbo ako ng mabilis kung walang sapin ng aking mga paa. Pumasok ako sa kakahuyan. Hindi ko alam kung ano lugar itong napuntahan ko. Ang mahalaga ay ligtas ako. Nagpahinga ako sa isang malaking puno dahil pagod na ako sa kakatakbo. Sabay pa ang pananakit ng mga paa ko. Ano na? Nahanap na ba ninyo ang babaeng iyon? Narinig kong wika na isang tauhan ni Diaz. Shit! Bulong ko. Halos hindi ako humihinga ng mga sandaling ito. Baka kasi biglang bumulaga ang mga ito sa aking harapan. Kailangan nating maibalik ang babaeng iyon at siguradong papatayin tayo ni boss. Lalo na't gusto niyang pakasalan ang babae ni Crimson. Narinig kong usapan ng mga humahabol sa akin. Demonyong Diaz iyon at balak pa akong asawahin. Naku, kailangan hindi ako magpakita sa mga ito dahil delikado ako kay Diaz. Bulong ko. Hanapin niyo! Nandiyan lamang iyon. Baka nagtatago. Sigaw pa ng mga ito. Shit! Sambit ko. Kailangan ko nang makaalis dito. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang kaysa magpakasal sa iyo, Diaz. Umikot ang mata ko sa buong paligid. Mabuti na lamang at kahit papaano ay maliwanag ang buwan at may kunti pang pumapasok na liwanag dito sa kakahuyan. Bahala na, kesa naman makita nila ako dito. Lalo at ramdam kong palapit na sila. Tingnan niyo ang punong iyon. Nakita kong gumagalaw iyon at baka doon nagtatago. Hiyaw na isang tauhan ni Diaz. Naloko na po. Bulong ko. Walang pagdadalawang isip na tumakbo ako ng mabilis kahit ramdam ko ang matitigas na bagay na naaapakan ko. Wala akong pakialam kahit magkasugat-sugat ang mga paa ko. Kesa naman mahuli ako at makuha ulit ni Diaz. Yung babae, habulin niyo! Hindi ako lumingon sa mga ito. Ang tanging nasa isip ko ay makaalis sa lugar na ito. Hindi ako magpapahuli ng buhay sa kanila.
Pero nagulat ako nang bigla akong bumulusok pa ibaba. Ito na ba ang katapusan ko? Mamamatay ba ako kung walang magliligtas sa akin? Ipinikit ko ang mga mata ko. Naramdaman kong bumagsak ang katawan ko sa tubig at tuloy-tuloy na bumulusok pa ilalim. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong lumangoy pa ibabaw. Kailangan lakasan kong aking loob, lalo ang aking pangangatawan. Paano ang pamilya ko na nagmamahal sa akin? At si Kiefer na tanging lalaking minamahal ko. Kahit hindi nito sinuklian ang pagmamahal ko sa kanya, ay masaya na akong nakikita ang mukha nito, pero paano? Nangihinang aking katawan. Wala din lakas ang mga kamay ko upang lumangoy. At ang tanging gusto ko lamang ay pumikit na ng tuluyan.